Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon, Ar-Rusul wa Risalat, hindi natin ito natalakay last week, pero itutuloy natin inshallah. So doon sa mga nababanggit na maaring bakas sa Torah na mga kapahayagan, mga bisyara, mga propesiya tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron daw propeta na pagdating niya ay mawawala ang mga sakit. At si Sheikh Omar Al-Ashkar sa libro niya na ito, siyempre iba pa mga scholar ay maaring meron silang ganitong pananaw. Naniniwala sila na ito ay tumutukoy kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa dito nga sa pang-anim, dihabul waba wa khurujul hamma. Ang pagkakaalis sa peste at paglisan ng hamma, yung parang yung sakit na katulad ng lagnat, trangkaso, influenza, epidemya, ganun. Kasi actually, ang influenza, ang trangkaso, maari itong kakalat sa mga tao ng matinding pagkalat na epidemic level, maaring ganun. Kaya nga, isa sa mga sakit na talagang inunang gawan ng tao ng bakuna, yung influenza. Pero nga, medyo may kamahalan yun. Mamayayaman lang madalas yung nagpapabakuna ng ganun para sa trangkaso. At delikado yung trangkaso kasi yung epekto nito, hindi siya katulad ng ordinaryong lagnat lang. Pati yung muscles ng tao apektado. At kapag apektado yung kanyang mga bahagi ng katawan, syempre, lahat yun ay merong epekto sa kanyang baga, sa kanyang puso, sa kanyang kidney, at iba pa. At itong sakit na ito, sinasabi nga, Takulu hadil bishara, sa yung nauna na natalakay natin na bishara, yung propesiya, sa Habakuk siya nabanggit. Sa Old Testament, libro yun sa Old Testament. At si Habakuk, isa sa mga, may mga nagsasabi, propeta rin si Habakuk. Propeta rin siya, na meron siyang aklat doon sa Old Testament. So doon nga, ang bishara na ito, kadamuhu dahabal waba, sa kanyang pagdating ay mawawala ang peste. O kaya bago pa man siya dumating ay umalis yung peste o maaring siya ngayon nagdulot na mawala ang peste. Wa inda rijlayhi karajat al-hama, at sa kanyang dalawang paa o dalawang hakbang o kanyang mga hakbang ay umalis ang lagnat o trangkaso. At sabi ni Sheikh rahimahullah, wa hadihi wallah, ito sumpa kay Allah, bisyaratun sarihatun, la tahtamilu ta'wilan. Ito raw ay isang bisyara, ito ay isang propesiya, isang magandang balita, kasi bisyara, magandang balita, di ba? Ang kahulugan, na wala ng ibang interpretasyon, wala ng ibang kahulugan. فالمدينة قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معروفة بالهمة. Ang Madina daw, syempre ang pangalan ng Madina bago dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi naman Madina, di ba? Yathrib, nakikilala siya bilang Yathrib. Nakikilala ang lugar ng Madina sa pagkakaroon dito ng sakit, lalong-lalo na para sa mga bagong dating dito, nagkakasakit sila, nilalagnat at tinatrangkaso. Nangyari ito kay Abu Bakar at sa lahat ng muhajirun. Nilagnat sila nang dumating sila sa Madina. At iniulat sa isang hadith, iniulat ito ni Imam Al-Bukhari, iniulat Ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu endama qadamu Makkah lil umrah. Nang dumating daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba
para sa umrah, wahiyal umratul ma'rufa bi umratil qada, at nakikilala ito bilang umratul qada. Nang dumating sila doon, sinabi ng musyrikin, innahu yukaddimu alaykum wafdun wahanathum hamma Yathrib. Parating na sa inyo ang mga tao na pinahina ng lagnat sa Yathrib. So, kung nakikilala ng mga Arabo, kahit ng Quraysh, na laganap sa Madina ang isang uri ng sakit, na sila ay nagkakasakit nito, lalong-lalo na yung mga bagong dating dito. At naiulat din sa mga hadith na nangyari nga ito sa mga sahaba. Waqad asabat hadihil hamma sahabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama awwalu qudumihim al-Madina. Sa unang pagdating pa lang nila ng Madina, lahat sila ay nagkasakit. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu kay yudhibul hamma. Nanalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang Panginoon na alisin ng lagnat na ito, sakit na ito. Siyempre, tinugon nito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung naalala ninyo yung hadith tungkol sa Uraniyun, yung mga tao na dumating ng Madina at taga-angkin sila na sila ay nag-Muslim at pinainom sila ni Propeta Muhammad, nagkasakit sila, nang dumating sila ng Madina, nagkasakit sila, pinainom sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng gatas mula sa mga camel ng sadaka, at yung gatas na yun ay may halong ihi ng camel din na yun. Nagkasakit sila na ang sakit nila, ito rin yun. Ito rin yung kanilang sakit. At yung mga tao nga na yun ay gumaling sa pamagitan ng inireseta sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gamot. Naiinom sila ng gatas ng camel na may halong ihi ng camel na nagpapatunay na ang dumi at ihi ng hayop na halal kainin ay hindi najis, tahir. Pero syempre, hindi ito nangangahulugan na wajib uminom ng ihi. Magkaiba yun, ha? Inunahan ko lang kambal ulit. Inunahan ko yung kambal. So, hindi porke ginawa nila yun, ibig sabihin yun ay kailangan nating gawin. Okay? Yun din yung sakit nila. Sa kambing. Hindi yun nangangahulugan na wajib. Okay? At gain din sa lagnat, hindi naman nangangahulugan na yun lang ang gamot. Marami pang ibang gamot sa lagnat, alhamdulillah. Meron pang isang hadith, iniulat naman ito ni Aisha. Iniulat din ito ni Imam al-Bukhari. An Aisha radhiyallahu anha, qalat, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, lamma kadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, wa ukka Abu Bakar wa Bilal. Sina Abu Bakar daw at Bilal ay naiulat na nagkasakit. Qalat, sabi ni Aisha, fadakaltu alayhima. Pumasok daw o dumalaw daw si Aisha sa kanilang dalawa, kay Abu Bakar at Bilal. So maaaring magkasama sila. So maaaring nung pagdating nila doon, gumawa na sila ng infirmary, kumbaga, o clinic na doon nilalagay yung mga may sakit. Fakultu, ya abati, kayfa tajidok? Sabi ni Aisha, itay, ano ang nararamdaman mo? Kumusta ka na? Kumusta na ang nararamdaman mo? Waya Bilal, kayfa tajidok? At Bilal, kumusta na ang pakiramdam mo? Qalat, fakana Abu Bakar, ida akadathu alhama yaqul, kullu mri'in musabbihun fi ahlihim. Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi. Wal mautu adna min shiraki na'lihi. Ang naging tugon daw ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu nang siya ay nagkaroon ng sakit na yun. Kasi matinding sakit yun. Kumbaga, hindi ito ordinaryo lang na sakit. At
bilang patunay kung gaano katindi ang sakit na ito. Sinabi raw ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu nang tinanong siya ni Aisha radhiyallahu anha, ang bawat tao raw ay ang bawat tao ay gumigising kasama ang kanyang pamilya. Ang bawat tao ay gumigising kasama ang kanyang pamilya. Pero sa kabila nito, ang kamatayan ay mas malapit sa kanya kaysa sa sintas ng kanyang sapatos. Sa bagaman ng tao ay gumigising kasama ang kanyang pamilya, ang kamatayan ay mas malapit sa kanya kaysa sa sintas ng kanyang sapatos. Napatunay lamang na ganito katindi ang sakit na yun. Wa kana Bilal ida aqla'a anhul huma yarfa'u ra'sahu wa yaqul. At gayon din naman si Bilal, kapag nakaka-recover siya ng kaunti daw dun sa sakit, kasi maaring ito ay, kaya ganito yung pagkakabanggit. Ba si Abu Bakar, ida akadathul hama, parang kapag sinusumpong siya nung lagnat. At kapag si Bilal naman, ida akla'anhul hama, kapag gumagaling siya sa lagnat. So parang nangyayari dito sa lagnat kasi na ito, pabalik-balik. Mabibinat sila o tatamaan sila ng siguro yung matinding init, yung convulsion, kinukonvulsion sila tapos magiging okay na naman sila. Sa mga panahon na magiging maayos sila, nakakapagsalita sila. At isa sa mga sinabi ni Bilal, alalay to sya'ri hal ubayyitan na laylatan. Iniisip daw niya kung saan daw siya magpapalipas ng gabi o kung siya ba ay magpapalipas ng gabi. Siya ba ay magpapalipas ng gabi biwadin? Siya ba ay magpapalipas ng gabi sa isang lambak? Nang tinutukoy niya rito ay ang Makkah. Biwadin wahawli idhkirun wa jalilu. Magpapalipas ba siya ng gabi sa Makkah na nasa paligid niya yung idhkir at jalil, na dalawang uri ng halaman na matatagpuan sa Makkah. Nandun to sa Omar series, nabanggit ito itong idhkir at jalil. Nung parang na-homesick si Bilal, nabanggit ito doon. Wahal aridan yawman miyaha majannatin. At sinabi niya, kung siya ba isang araw ay makakainom ng tubig na mula sa Majanna. Yung Majanna, isa sa mga bayan na malapit doon sa Makkah. So dito, parang inaalala ni Bilal yung mga panahon niya sa Makkah habang nandun siya sa Madina na may sakit. Wahal yabduan li syamatun wa tufil. At makikita pa raw ba niya ang syama at ang tufil. Na ito yung syama at tufil, dalawang burol doon sa Makkah. Kasi ang Makkah, napapaligiran nga ito ng mga burol. Hindi naman bundok na matataas. Parang ganito lang, mga burol, ganun ang Makkah. So yun yung mga inilarawan ni Bilal habang siya ay nasa sakit na yun. Qalat Aisha, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa akhbartuhu. Pumunta raw siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya ito. Siyempre sa panahon na ito mag-asawa na sila. Kasi si Aisha radhiyallahu anha na pangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon mismo sa hijrah, panahon ng hijrah. Mag-asawa na sila nito. At ang edad niya nito ay 9 years old. So yung mga ulat na ikinasal siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 6 years old siya. Ang ibig sabihin doon, kinasal sila, pero nagkaroon lang nung pagtatalik nung siya ay nagkaroon na ng buwan ng dalaw na siya ay 9 years old. At itong totoo dito. Itong iniulat ni na Imam al-Bukhari. At ang sino mang tao na meron iba pang opinyon dito, ang marami doon talaga sa totoo lang, nagmamarunong na lang eh. At apektado sila masyado ng sinasabi ng kuffar laban
sa Islam. Laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laban kay Aisha, na nagiging apologetic sila masyado. Nabanggit ko na ito sa inyo nung nakaraan. Wala tayong kailangan ipagtanggol na doon sa katotohanan na napangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Aisha sa ganung edad. Dahil normal yun sa kanila na mag-asawa sa ganung edad. At yung pagpapakasal, yung 6 years old, wala tayong magagawa doon. Normal sa kanila yun eh. Ang mahalaga doon, kumaga, halal na nangyari ang kasal at hindi sila nagkaroon ng pagtatalik hanggang naging ganap na dalaga si Aisha radhiyallahu anha sa edad na 9 years old. Sa edad na 9 years old. At totoo ito, na maaring yung batang babae magkakaroon ng buwan ng dalaw sa iba't ibang edad. Meron ngang iba, late. Kaya nga sa bulog, di ba natalakay na natin ito, either sa babae magkaroon siya ng buwan ng dalaw o tubuan siya ng pubic hair sa kilikili o sa maselang bahagi ng katawan. O kung wala pa yun, pero umabot siya sa edad na 15 taon, may tuturing ng balig ang babae na yun. Kasi meron ding babae na late magkaroon ng buwan ng dalaw. At syempre, kung wala pa siyang buwan ng dalaw, hindi rin siya pwede mag-asawa. Pero halimbawa 14, so hindi pa siya pwede mag-asawa nun. Kahit yung mga kaedad niya may buwan ng dalaw na siya 14 years old, wala pa siyang haid, hindi siya pwedeng mag-asawa. So doon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, normal ito. Kaya nga, kung makikita ninyo sa kanila, yung mga lolo, naabutan pa nila yung apo nung apo nila. Kasi maaga silang nag-aasawa eh. Maaga silang nag-aasawa. Yung nga, tungkol kay Aisha sa pagpapakasal niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ganung edad, wala tayong kailangang ihingi ng tawad o ipaliwanag o ipagpaumanhin sa kuffar. Magalit sila kung gusto nilang magalit. Kaya hindi natin babaguhin, hindi natin kailangang baguhin ang kasaysayan, hindi natin kailangang siraan si Imam al-Bukhari, sabihin natin nagkamali si Imam al-Bukhari, may ganun eh. Mali raw si Imam al-Bukhari sa ulat niya. Kasi hindi raw yun ang edad ni Aisha, mas marunong pa siya. Mas marunong pa siya. Sa pagtatanggol niya sa kuffar, nagalit sa Islam, na pinupuna ang pag-aasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng bata na 9 years old, siniraan niya si Imam al-Bukhari. Hindi pwede. Hindi, makikita mo rin yung nasaan ang loyalty ng tao eh. Loyalty ba niya nasa Islam o ang loyalty niya nasa sarili niya? Hindi pwede. Kasi nga, dumating si Aisha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya ito sa kanya, binalita niya ito. Faqala, Allahumma habbib ilayna al-Madinata kahubbina Makkata aw ashad. O Allah, dulutin mo na mahalin namin ng Madina katulad ng pagmamahal namin sa Makkah. O dulutin mo na ang pagmamahal namin sa Madina ay maging mas matindi pa sa pagmamahal namin. Wasahiha. Nanalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah na gawin itong sahih, gawin itong malusog. Ibig sabihin mawala yung sakit. Mawala ang sakit. Wabarik lana fi sa'iha wa muddiha. At biyayaan mo kami sa bawat dakot at bawat gatang nito. Yung mud, di ba, yung isang dakot ng kamay, ganun. Tapos yung sa, 4 na mud na katumbas ng isang gatang. Panukat yun ng volume. Either liquid o solid ang sinusukat, sa ang tawag doon. Tubig man, ano ba pwede? Butil, mud at sa ang sukat doon. Bankil hammaha, at alisin mo o ilipat mo ang sakit na naririto. Faj'alha fil juhfati. Ilipat mo ang sakit nito doon sa Juhfa. Ang Juhfa, isang disyerto doon sa labas ng Madina. So hiniling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapunta na yung sakit doon na lang sa lugar na walang tao. Na walang tao. At yun nga,
nawala na ang sakit sa Yatrib. Yatrib pa yung pangalan niya nung bago dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nung dumating doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinangalanan na ito bilang Madinatul Rasul, lungsod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa iba pang ulat, mula rin ito kay Imam al-Bukhari, pero nauulat ito doon sa Kitab al-Hajj. Thumma yaqulu Bilal, at idinugtong ni Bilal na panalangin, Allahumma al-an Utbah bin Rabi'ah, wa Shaybata bin Rabi'ah, wa Umayya bin Khalaf, kama akhrajuna ila ardil waba. So ito ay dua ni Bilal bin Rabah. So sabi niya, O Allah, isumpa mo si Utbah bin Rabi'ah, tatay ni Hind, yung asawa ni Abu Sufyan. Isumpa mo si Shaybah bin Rabi'ah, kapatid ni Utbah. At isumpa mo si Umayya bin Khalaf, na nagpalayas sa amin patungo sa lupa na ito na may sakit. Nagpalayas sa amin sa Makkah patungo sa lupa na ito na may sakit. Sila rin ang unang tatlo na napatay sa Badar. So nawala yung sakit doon sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tutuloy pa natin ito inshallah kasi marami pang mga ulat na maaring bakas ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga ulat na naroon sa Biblia, lalong-lalo na sa Lumang Tipan, alhamdulillah. Bagaman hindi natin ito kumbaga kinukuha 100%, ito ay kinukuha natin at pinag-aaralan natin na maaring bakas ng patunay na nababanggit nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit sa kasulatan ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Actually, ito rin yung dahilan Kahit wala na yung original na Torah at Injil, ito rin ang dahilan kung bakit naroon yung mga Hudyo sa Madina. Hinihintay nila ang pagdating ng propeta. At yun din nga yung kwento ni sino ba yun? Yung Persian, si Salman. Lagi niya raw yung naririnig doon sa mga Hudyo. At yun nang nabalitaan nga niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agad-agad din siya na nag-Muslim, alhamdulillah. So itong tinatalakay natin, bagaman may kinalaman ito doon sa mga bisyara, naiugnay pa rin natin ito sa pangkalahatang kasaysayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mahalaga na mayroong kompletong pag-unawa ang Muslim sa kasaysayan ng mga Muslim. Kasi dito na lang niya talaga ma-appreciate ang kanyang relihiyon. Kompletong ma-appreciate ang kanyang relihiyon, inshallah. Kasi ito yung unang sinira ng kuffar, yung mawalan tayo ng appreciation sa ating relihiyon. Kaya nga yung mga kuffar, ang ibinubuhos nila sa mga Muslim, puro kamunduhan. Nang sa gayon doon na tayo magiging abala at hindi na sa ating relihiyon. Kaya kung titingnan niyo yung mga makapangyarihang bansa, ito yung mga bansa na makabayan. Amerika, mga tao doon makabayan. China, mga tao doon makabayan. Pero Pilipinas, hindi ko alam kung anong antas ng pagiging makabayan meron ng mga Pilipino. Lalo naman sa mga Muslim. Kailangan dapat loyal tayo sa ating relihiyon, una at higit sa lahat. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.